Issue ngayon na kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon kaugnay po sa maanumalyang 2025 national budget. Hindi maiwasan ng dating Defense Secretary at senatorial candidate na si Norberto Gonzales na questionin ang mga naunang pondo na naipasa sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Gate nito, baka hindi lang ito ngayon nangyari na may mga blanco items na naipasa. Narito balita ni Almar Forzuelo. Nito lang kamakailan ay isinawalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na invalid ang 2025 national budget dahil sa mga blankong item. Sa Bicameral Conference Committee report, kaugnay nito ay hinamon ng dating Pangulo ang Kongreso na ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng mga blankong items ang naturang report. Ang natuklasang blankong items ay agad na pinalagan ng Malacanang at sinabing nagsisinungaling lang daw ang dating Pangulo. Ngunit kalaunan ay biglang sinabi ng palasyo na hindi umano sila ang responsable sa mga blankong items na nakapaloob sa BICAM report. Samantala sa panayam ng SMNI News sa dating kalihim ng Department of National Defense o DND at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales, naniniwala siya na may basihan at may pruweba ang inilahad ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. May mga nakikita tayong mga pruweba na mukhang totoo yung ipinalabas ng dating presidente na may mga blanco talaga sa papeles na pinirmahan ng ating mga members ng bicameral. Sa ngayon ay wala pang naipapakitang maayos na paliwanag ang mga mambabatas patungkol sa naturang issue. Kaya naman para kay Gonzales, importante na malaman ito ng taong bayan. Para siguro sa taong bayan, importante makita natin ang totoo dyan. Dahil sa maanumalyang 2025 national budget, hindi tuloy maiwasan ni Gonzales na magtanong sa kasalukuyang administrasyon kung naging tapat ba ito sa mga naunang budget. Hindi natin pwedeng sabihin first time. Kasi pangatlong budget na ito sa panahon ni BBM, ni President Bongbong Marcos. Kaya hindi natin alam. Siguro mas maganda kung talagang gusto ng taong bayan na makita ang katotohanan. Siguro tingnan natin yung papeles ng bicameral recommendations noong the last 2 years. After this, 3 years na yan maganda tingnan yung 3 taon. Para makita natin kung ito ay naging normal practice na hindi natin pinapansin kasi first 2 years wala pang away, hindi pa popular pa Pangulo, kaya baka hindi natin tinignan mabuti. Pero sinabi nito na hindi pa niya masasabi na mayroong korupsyon na nangyari dahil hindi pa naman anya na ibibigay ang nasabing pondo. Hindi pa natin masasabing may corruption, may intention kasi hindi pa naman na-release yung pera. Kaya hindi pa natin masasabi na may corruption na nga. Pero yung design, yung intention, palagay ko para makapabor ng ilang mambabatas yan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Samantala, malinaw na isa manong gantimpala sa pagsira ng reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinagkaloob na executive clemency kay former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ayon sa dating Chief Presidential Legal Counsel, ang dating alkalde ay napabilang sa narco-list ng nakaraang administrasyon. Si Creseline Catarong sa balita. Kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang na ginawaran ng executive clemency si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inaprobahan ni Marcos Jr. ang petisyon ni Mabilog para siya ay maggawaran ng executive clemency sa kanyang kasong administratibo. Oktubre taong 2017 nang madismiss sa serbisyo si Mabilog dahil sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na inihain laban sa kanya ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kabilang sa mga parusa sa kanyang 2017 dismissal ng Ombudsman ang permanenteng diskwalifikasyon sa serbisyo sa gobyerno. 2017 din nang umalis si Mabilog ng Pilipinas matapos itong masangkot sa iligal na droga at mapabilang ang kanyang pangalan sa narco-list ng dating administrasyong Duterte. Noong nakaraang taon nang bumalik sa bansa si Mabilog at nagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan hinggil sa mga kasong graft. Sa pagkakaloob ng executive clemency kay Mabilog, mabubura ang mga parusa o disabilities na ipinataw sa kanya kaugnay ng kanyang mga kaso. Samantala, inihayag ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang ipinagkaloob na executive clemency kay Mabilog ay malinaw na isang gantimpala sa pag-atake at pagsira sa integridad at reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ako nagtataka. Hindi ba yung sumabilog siniraan niya si Presidente Duterte?
O yun ang resulta. O di may reward.